Ito na po ang ating ice candy OB flavor. So ayan, medyo hindi siya masyadong OB tingnan sa camera pero OB po siya. So check po natin. Yuan. So creamy and super soft. Sobrang lambot niya, gawa po ng powder milk. Po ang ating fruit salad ice candy. So check po natin. Oh, so yummy. Ang sarap po niya, guys, promise. Gagawa po tayo ngayon ng napakasarap at napakalambot na ice candy. So una ko pong proseso ay maglalagay tayo ng water sa kasirola upang ito ay ating lalagyan ng mga ingredients later. So 8 takal po ang ilalagay natin. Ayan. So after that, ilalagay po natin siya dito sa kalan or butane. Butane po ang ginamit ko kasi dahil sa mahal ng gas ngayon, naubusan tayo ng gas. Kaya butane muna ang gagamitin natin para makaminos. So iba-iba po tayo ng way kung paano natin ipoproseso ang ating mga niluluto. So ganito naman ang proseso ko. So ayan. So pakukuluin natin yan. Pakukuluin natin yan hanggang sa ilalagay na natin. At syempre, lalagyan natin yan ng asukal. Kung gagamit tayo ng asukal ay yung puti or pwede na yung wash kung nagtitipid tayo, basta wag lang yung pula kasi magkukulay na yung magkukulay na yung tubig natin. So sa puntong ito, lalagay ko po ay 1 tasa at kalahati. So tikman nyo din, depende na rin sa panlasa ninyo kung gusto nyo ng matamis. Kasi ang ice candy pag pag tumigas na siya, nawawala na yung tamis niya kasi naaagaw na ng yellow ng ice. So kailangan din natin na tikman para makita natin or nasahan natin kung matamis na. So while na pinapalambot na, pinapakulo natin yan para matunaw na yung asukal. Siyempre patunawin natin. Pala natin ngayong ice candy ay fruit salad. Ang gagawin ko po ngayon na ice candy ay fruit salad kasi marami akong fruit salad na natira nung birthday ng apo ko. Kaya ito ang ihahalo natin ngayon sa ating ice candy fruit salad. Ayan. Para hindi masayang, hanapan natin ang paraan kung ano man yung mga nandyan sa ating ref. So una po ay mayroon po ako ditong may birch tree. Mayroon ako ditong milk powder. Itong milk powder na to, ito po yung magsisilbi na malambot ang ating ice candy. Birch tree ang ginamit ko kasi medyo mura-mura lang siya. Any powder naman, milk powder ang gagamitin nyo. Pero para sa akin ito mura lang. Pinakamura sa. So ayan, dalawang sachet na po siya. Balit yun kasi ito. Ayan.
So, ayan po. Bali, lalagyan ko lang siya ng tubig. Yung iba, mainit na tubig ang ilalagay para madali daw matunaw. Depende lang naman yan kasi natutunaw din naman siya. So, tunawin lang natin siyang mabuti. Oo nga, pag mainit na tubig, madali lang matunaw. At saka, iwasan natin na hindi namumuo yung gatas. So, ayan. Actually, first time ko pa, pang ilang luto ko pa lang ngayon ng yung iba, hindi na nila niluluto yung ice candy nila. Ang kainaman kasi pag niluluto is dahil may hinahalo tayo para hindi magiging yellow, magiging ice yung pagkagat natin sa ice candy ay malambot at malilamnam. So, ayan. Tunaw na po siya. Wala kasi akong mainit na tubig. Kung may mainit ako, sa mainit na tubig kasi madali lang siyang matunaw. So, kailangan natin tunawin mabuti para hindi namumuo. So, ayan po. So, sit aside lang natin. At dito naman sa mangkok kong ito, tayo po ay maglalagay dyan ng harina, yung cornstarch, ika nga. Kung wala kayong cornstarch, pwede rin yung cassava flour. Ako ang ginagamit ko is cornstarch. So, maglalagay lang po ako dyan ng 1 cup. So, ayan, tutunawin lang natin yung flour. Dinidiretso ko na siya dito. Haluin lang natin mabuti para hindi mamumuo yung cornstarch. Bali, nakagawa na ako kagabi ng ice candy. Buko ang flavor nun. Yun na nga, mayroon pa akong fruit salad na natira nung birthday ng apo ko. Kaya kailangan ko itong hanapan ng paraan. Kailangan kong lutuin. So, ayan. Kailangan lang nating tunawin siyang mabuti. Kailangan kong gamitan ng malaki. So, ngayon ilalagay na po natin ang gatas. Pero bago po natin ilagay, kailangan tunaw. Haluin natin para hindi namumuo. Then, isusunod po natin ang ating flour or cornstarch. Siyempre, hahaluin muna natin para iwas sa namumuo at dumidikit. At para hindi mamumuo, halu-haluin natin ang ating mainit na tubig habang nilalagay natin ang ating cornstarch. Para iwas sa pamumuo at sa mahinang apoy lamang. So, ayan. Haluin lang natin hanggang sa mag-sticky na po siya. Pag nag-sticky na siya, pag
medyo ano na, pwede na yan. Palamigin na lang natin. Sa mahinang apoy lang po para hindi siya aapaw sa ating kaserola. So, ang paggagawa talaga ng ice candy is napakaganda, lalo na pag sa summer, yung mga ganun, tag-init, ay talagang mabentang mabenta. Kahit sa bahay lang kayo, try nyong gumawa. Kasi ako, nasa bahay lang ako. Sa bahay ko lang din tinitinda. Hindi ko na dinadala kung saan. Sila na yung kusang pumupunta dito sa akin. Naabutan nga ako, ngayon ko lang naisipang gumawa ng ice candy eh. Naabutan na ako ng tag-ulan, pero ganun pa man, may bumibili pa rin. So, ayan. So, medyo ano na siya, sticky na. Mamaya magkukosting tayo para alam natin. Pero talagang sa mga previous kong ginawang ice candy ay talagang almost kalahati po ang ating ginansya. At napakamura lang. Siyempre, bibenta natin ang affordable sa mga kabataan. Pero hindi naman tayo nalulugi. Ganun lang. So, okay, pwede na to. Malambo, ano na siya. Medyo sticky na siya. So, palamigin lang natin ito. And then, ilalagay na natin sa ganito ang paggawa ng masarap at napaka lambot na ice candy. So, ilalagay na po natin ang ating fruit salad. Ayan. Ilalagay na natin, pero patay na po ang apoy niyan para lang mahalo-halo siya. So, ayan po ang ating fruit salad. Ice candy fruit salad. Actually, gumawa pa ako ng gelatina pink para may kulay siya. Para lalong masarap tingnan. So, palamigin lang natin at ilalagay na natin sa ating ice candy wrapper. Maglalagay na po ako ng kulay pink na gelatin. Dagdag natin dyan. So, talagang napakasarap na ng aking fruit salad ice candy. Gagamit lang po tayo ng chopstick para po pumasok po.
Wala na siya mag-isa. Taga-asa din na siya nagkakapa siya na itong Canada Tarlac. sa Manila. So ayan, tapos na po ang ating fruit salad ice candy. Ngayon huhugasan natin siya. So ayan po ang nagawa natin. So napakaganda po niyang tingnan, napaka-colorful. So huhugasan lang natin siya. And then at the same time, gugupitan natin siya, ipapantay natin. Hugasan natin siya para maalis po ang kanyang lagkit. And then gugupitan natin siya para magpantay po sila, para malinis siya tingnan. So, ayan. So ito na po yung ice candy natin, tapos na nating na-cut, tapos na nating nalinis. Magbibilang na lang tayo and then ilagay na po natin sa ref. So we have 83 but i-count ko lang yan ng 80 kasi kakainan pa yan ng aking mga batos. So 80. Hello mga Kamix Vlogs. At this point magluluto naman tayo or gagawa tayo ngayon ng ice candy. Ang flavor ng ating ice candy ngayon is OB. OB ice candy. So ngayon mayroon akong OB condensed milk. So ayan. Binuksan ko na OB. Mayroon din akong kalahating cup or almost full na cornstarch and mayroon tayong evaporada. At habang piniprepare ko to, nagpainit na rin ako ng tubig para sa ating ingredients. So let's go. So nagpapainit po tayo ng 7 cups na water. Dito po natin ilalagay ang ating mga ingredients. Later, ang ating flour. Gumagamit po tayo ng cornstarch. Pag wala namang cornstarch, pwede po ang cassava flour. So ayan po. Nilagay ko na po dyan ang sugar na white. So let's go. Hahaluin na natin ang ating mga ingredients. So ito, maglalagay tayo ng flour or tumalsik, cornstarch. Pupunasan lang natin para clear ang ating area. So lalagyan natin ng condensed evaporada jersey, mas mura. Ito na yung i-ano natin, pangtunaw natin sa ating cassava or cornstarch. So ayan, tunawin lang natin mabuti. Haluin lang natin mabuti para hindi magbuo-buo yung flour natin, ang ating cornstarch. Tiyaga lang talaga sa paghalo-halo.
Tiyaga-tiyaga para may ilaga. So actually nakagawa na ako ng isang flavor na fruit salad ice candy. Dahil marami pa kaming natirang fruit salad nung yung 2 days na marami pang natira nung birthday ng apo ko. So ginawa ko na ice candy. So ito ngayon is ubi naman. Ubi flavor. Try natin ang ubi flavor. So ayan po ang ating cornstarch. Mix well na po siya. So, kailangan lang talaga siya tunaw na tunaw para hindi siya mamumuo. Mga Kamix Vlogs, napakalaking tulong po ang ice candy. Pag may ref kayo, huwag nyo sayangin ang kuryente. Lagyan nyo na ng laman. Gawa tayo ng yelo. Malaking tulong din ang yelo. Ang bayad ng kuryente. So, itong ice candy, nag-explore lang ako. Bago lang ako natuto ng ice candy. So, dito naman, ay mayroon akong birch tree powdered milk. Kaya ako gumagamit ng birch tree or kahit anong powder milk ang gagamitin natin. Para yung ice candy natin is malambot. Para pagkagat ng ating customer or tayo, hindi natin malasahan yung yellow or ice kasi malambot yung ating ice candy. So, kahit anong klase po ng powder milk. So ito lang ang napili ko kasi medyo mura-mura sa bulsa. Hindi, napakalaking tulong po para sa akin ng ice candy. Kasi kalahati po yung kinikita natin dito. So ito na lamang natin siya sa mainit na tubig para madali lang. So ayan. Pwede ring malamig pero matagal natin siyang halu-haluin. While sa medyo maligamgam or mainit, madali lang tsaka hindi nagbuo-buo. So ayan lang siya. So, nakagawa na rin ako ng ubi na gelatin. Gumawa na ako kanina para madali na lang. So, sa paglagay naman ng gelatin natin, na yung nahiwa-hiwa na kailangan malamig muna, palamigin na muna yung ating tubig or ang ice candy natin. Yung gagawin natin ice candy bago natin i-pack kasi naranasan ko na yan na natutunaw. So naging malapot na tuloy yung ice candy ko. So ayan, tunaw na po siya. So ito yung aking OB jelly. Ito yung ihahalo natin later. So ayan, nilagay ko na po ang powdered milk. Isusunod naman natin ngayon ang ating kulay, ang ating ubi condensed milk. Ito yung ating pangpakulay, yung condensed milk niya. Lagyan natin ng water kasi sayang. So ayan. So ayan na po, nagkulay na po ang ating kulay violet na po siya. Hindi masyadong klaro dyan sa ano. So yan, kulay violet na po ang ating
ang ating sabaw. Hintayin lang natin kumulo konti. Masarap. Tikman nyo rin po, tinitikman ko din po. Tinitikman ko yung templada ng ating niluluto. Depende na sa inyo kung gusto nyo matamis kasi pag nagyelo na kasi yan, pag matigas ng ating ice candy, nawawala po yung parang nawala na yung tamis niya ba. Kaya dapat dito pa lang tatamisan na natin. Pero depende pa rin yan sa panglasa ninyo. Kung gusto nyo bang matamis masyado or hindi. Ako kasi, ginagawa ko, dito pa lang sa pagluluto ko, tinatamisan ko na po siya kasi parang magre-reduce kasi yung tamis niya pag tumigas na siya, pag naging yellow na siya. So, kaya dito pa lang, kailangan matamis na siya. So, ayan na po ang ating, hindi ko pa nilagay dyan ang, so, gatas lang po ang naglalagay ng kulay dyan. Yung OB condensed milk. So, ayan. Susunod na natin ang ating harina. So, careful lang po sa paglalagay ng ating cornstarch sa ating kasirola or kaldero. Kailangan haluin muna natin at habang nilalagay natin dito ay kailangan halu-haluin na natin siya. Kailangan haluin natin para hindi siya mamumuo. Unti-unti lang, tapos mahina ang apoy. Hinaan lang natin ang ating apoy. So, ayan na po. Kunting halo-halo lang para maluto ang ating cornstarch, para hindi naman nila malasahan yung cornstarch or harina. So, ganyan lang po. Tapos palamigin natin bago natin ilalagay sa cellophane, sa ice candy wrapper. So, mga Kamix Vlogs, tulad ng sabi ko, kung mayroon kayong mga ref, kailangan huwag nating sayangin. Lagyan natin ng laman. Gumawa tayo ng yellow. Ang yellow po or ice, napakalaking tulong po para sa kuryente natin. Yung ginagawa kong ice is mineral water. Kasi yung pusit namin is may buhangin. Kaya mineral yung ginagawa ko. Siyempre pag minerals, medyo may pricey yun. And then itong ice candy, malaking tulong kasi kalahati po yung nagiging kita natin dito. Kaya itry nyo din. Kasi kung wala namang laman yung ref ninyo, yung freezer ninyo, gawa natin ng paraan para kahit papano, kahit sa bahay lang tayo, may piso pa rin tayo na dumarating, may piso tayo araw-araw. Hindi pa tayo nabuboring sa kakaisti sa bahay, di ba? So, okay na po ito. Lamigin lang natin siya. So, ito, ilalagay na po natin ang ating ilalagay na po natin ang ating
kailangan po natin ng panusok, yung chopstick. So, ayan na po. Tapos na po ang ating OB ice candy, OB flavor. So, lilinisin na lang natin siya. Hugasan natin siya kasi para matanggal yung lagkit niya. And then, ikakat natin sa dulo. Ipantay natin para malinis tingnan. So, ayan po, lilinisin lang natin ang ating ice candy. Huhugasan natin para matanggal yung lagkit niya. And then, ikakat na lang natin itong extra na cellophane sa dulo para malinis siya tingnan, para maging pantay-pantay siya. So, ayan po. Then, ilalagay natin sa ref. Ito na po ang ating ice candy, salad, ice candy. So, ayan. So, check po hindi siya masyadong ubi tingnan sa camera, pero ubi po siya. Yummy. So, check po natin. Yun. And super soft. So creamy. Sobrang lambot niya gawa po and super soft. Ang sarap po niya, sobrang lambot niya gawa po ng powder milk.